At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito na nga po si chapter 1182 spoilers. Pero yan, bago tayo magsimula, ay kung nabasa nyo na itong spoiler kayo ng umaga, ay meron pong correction dyan. So may detalye na hindi raw yan yung tama. So kaya nga may correction. But anyways, mamaya ay titignan naman natin yan. At yun, ay huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At dito muna tayo magsimula sa side ni Zoro sa hanga ni Sanji. Sa nakalipas, nakita nga natin na binanatan ni Imu itong dalawa. At eto nga, talagang naging malala yung naging lagay ni Sanji sa hanga ni Zoro. Pero sa chapter na to, makikita na bumangon ulit itong si Zoro at saka nga itong si Sanji. So hindi pa tapos itong dalawa. Pero yun nga sinasabi rito na talagang may injured o matindi talaga yung pinsalang natamo ng dalawa na to. Pero ito nga, bumangon pa rin dyan itong dalawa. At ngayon ay nagpe-prepare na nga sila para sa pakikipaglaban. But this time, hindi si Imu yung kanilang kakalabanin. Kung hindi, ito naman si Killingham at saka nga ito si Saint Summer. So yun, yes guys, buhay na buhay dyan. Ito si Killingham at saka nga ito si Saint Summer. At sila naman ngayon yung haharapin ni Zoro at saka nga ni Sanji. Pero sinasabi nga rito na sobrang lakas talaga ng dalawa na to. Dahil for example, ay ito si Saint Summer nga raw makikita na may buhat-buhat siya na pagkalaki-laki o giant ship sa kanyang likuran. So grabe, sobrang lakas ng back nito ni Saint Summer. Nagbabak ata to eh. But anyways, kidding aside, ay makikita nga na sobrang lakas na ni Saint Summer saka ni Saint Killingham. Pero yun, not sure kung effect ba yan sa ginawa sa kanila ni Imusama, yung sa nilagyan sila diba nung Omen, tapos ayun biglang nabuhay ulit na regenerate itong si Saint Summer saka si Killingham. But anyways, ay pagkatapos nga rito sa pagkita kay Killingham na may buhat-buhat siya na malaking giant ship, ay sinasabi nga dito na pinaplano kasi ni Killingham sa hanga ni Saint Summer na kunin pa rin, kidnapin pa rin yung mga batang higante at dalhin yan dun sa may Marijoa. But anyways, ay pagkatapos nga dito sa dalawa na to, ay biglang talo naman yan dito na sa laban ni Imu sa hanga ni Prince Loki. Dahil ito si Prince Loki, bumanat na nga siya. Yung kanyang lightning attack at saka yung yelong kapangyarihan ng Ragnir, pinag-combine niya at ito ngayon ginawa niyang combination para atakihin itong si Imusama. Pero unfortunately, itong si Imusama ay kinounter attack niya itong pag-atake sa kanya ni Prince Loki gamit yung mga fireballs naman. At so ayun, so naging elemental type naman yung naging laban sa pagitan nito ni Prince Loki sa hanga ni Imusama. So lightning at saka yellow ni Prince Loki laban sa mga apoy naman nito ni Imusama. Pero ayan pagkatapos rito sa labanan ng dalawa na to, ay balik ulit dito yan kay Killingham. Dahil yun nga sinasabi na sobrang lakas nga nito nila Killingham, diba? At ngayon ang ginawa ni Killingham ay nagpalabas ulit siya ng napakalakas na nightmare at galing naman yan sa sarili niyang takot. At ang pinalabas niya rito ay ito na nga yung Rain God na kung tawagin ay si Zaza. At so dito ay may binigay na description yung leaker natin sa kung ano yung itsura ng Rain God na to. So not sure kung nabasa nyo na itong description na to, pero ito nga yung description dyan. So basahin natin saglit para dun sa di pa nakakabasa nga nito. So sabi nga dyan, she is a woman with long hair and 4 arms. So kita nga dito, 4 yung kamay niya at mahaba yung buhok ni Rain God. Her body is transparent. So yun, so makikita na transparent kasi siguro Rain God nga water siya, so kaya transparent yung katawan niya. And we can see that her interior is filled with water. So yun nga, she has a white ring or circle on her back like Imu's but without eyes or inel. So yun, so ito nga yung ring niya katulad kay Imusama. She wears a robe and her face is covered with a veil that only reveals her eyes. She also wears a conical hat decorated with jewels, several of them hanging from the hat. So all in all, parang ito talaga yung itsura dyan ni Rain God. Pero yung so not sure pa naman tayo kung ito nga yung itsura nga ni Rain God dyan. Pero ito, going back kay spoiler natin, sinasabi na etong si Rain God, ayan, yung pinakamalakas na nightmare ni Saint Killingham. At ito, yung sinasabi pala ng correction dito, ay di ba nga kung nabasa nyo kanina yung spoiler, sinasabi si Rain God, kinakatakutan niya ni ng world government. Pero hindi raw yun yung tama. So mali yun. Ang talagang natatakot dito kay Rain God ay walang iba kung hindi yung mga nakatira dito sa Holy Land. So most probably yung mga celestial dragon yung tinutukoy dyan. At so ayan ay siguro ipakita ko na nga lang sa inyo para to be exact yung sinabi nga nung leaker natin. Ito sabi niya nga dyan, the part about the world government being afraid of the Rain Goddess isn't entirely correct. So yan yung sa kaninang umaga na spoiler na sinabi nga na yung world government ay takot dito kay Rain God. So hindi
hindi nga raw yun. At ito, it's more likely that the people in the Holy Land are the ones who fear rain. So ito parang medyo weird, no? Medyo kakaiba. Yung mga tao na naninirahan dyan sa Holy Land, takot sila sa rain. So yun, wala pa naman nababanggit dito kung bakit ganyan, na kung bakit natatakot yung mga naninirahan dito sa Holy Land sa ulan. So iniisip ko nga na baka typo lang ng leaker natin yan. Baka ang ibig niya sabihin talaga dito, rain goddess. Pero yun, sa rain pa lang may tuldok na eh. But anyways, ayun nga guys, so far eto pa lang naman yung spoiler natin at saka yung correction patungkol sa mga ilang detalye dyan. At pagkatapos nga nito, is yan guys. So hanggang dito lang, etong si spoiler natin chapter 1182. At so ayan eh, huwag kayong malilito guys ha, dito sa rain god na pinapakita natin dito. So ano pa lang naman to eh, fan art lang yan ng One Piece community natin. Pero ang lupit ano, parang kuwang-kuha nila eh. But anyways, yun nga guys, ay hintay-hintay na lang para nga sa full chapter nito para mas maliwanagan tayo, mas malinaw kung ano ba talaga yung nangyari nga, yung mga pinakita sa atin ni Oda sa chapter na to, lalo na yung pagdating dito kay Rain Goddess na to. But yun nga guys, ulit ay lagi mag-ingat. God bless nila at kita-kits tayo ulit.